Another day, another collective reading na naman po tayo, mga my dear Sagittarius. Hello mga my dear, kumusta po kayo? I hope and pray na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating general collective reading ay nasa mabuti kang kalagayan. So bago tayo mag-start my dear sa ating reading for today, mag-reminder muna tayo at saka konting paliwanag kung paano nag-work, my dear, ang ating collective reading. Okay, so reminder muna, my dear Sagittarius, ang gagawin natin ngayon ay general collective reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general collective reading. Okay. And my dear, hindi ito yung nakasanayan mo na tarot card, okay? Although nakalagay naman dito sa likod ay the Hermit Tarot, pero ang mga cards na gagamitin natin ngayon ay punong-puno ng mga salita, mga words, my dear. So, kukuha tayo ng 6 cards dito sa ating Hermit Tarot. Ayan. And kukuha din tayo, my dear, ng 6 cards dito sa isang set natin ng card, the Hidden Truth Oracle card. And ang gagawin na reading natin today, kaya ko ipaliwanag to. Kasi yung iba, gusto ko nakakasunod kayo kung ano yung nangyayari sa reading. Kaya naglalaan ako ng oras, my dear Sagittarius, na ipaliwanag kung ano yung nangyayari. Although yung iba, hindi talaga naiintindihan kahit ipaliwanag ko na. Pero at least I try, di ba? Wala namang masama na mag-try. So, 12 cards in total, my dear, sa'yo. And then, 12 cards din, my dear, sa outside. Okay? So, kadalasan pag ganitong reading na merong inside and outside na energy, ay nauuwi ito sa love reading. Okay, so without further explanation, hindi ko na talaga ipupush na ipaliwanag pa ito ng bonggang-bongga, mga my dear Sagittarius. Let's start your general collective reading. Once again, my dear, collect what resonate and leave yung iba naman, leave yung iba na hindi magre-resonate sa iba. Ano daw? Basta yung hindi magre-resonate, iwanan nyo sa iba. Okay, kasi general nga ito. Okay, my dear. Anak naman ng tinapay. Oo, aray ko. Okay. So, ayan na. Okay, let's go na tayo. Gusto ko pinapaliwanag kasi yung iba, hindi talaga nila nasusundan yung ginagawa ko. Paano nga naman nila masusundan? Kung ako lang ang nakakaalam kung ano ang mechanics, okay? Para ka nagpapalaro ng parlor game. Okay, nagpapalaro ka ng parlor game tapos ikaw lang pala may alam ng mechanics. O paano sila makakasunod? Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Binalik ko yung nag-flip kasi more than one siya. Okay, tingnan natin. Okay. Sabi dun sa nag-flip na card, you are wrong. Alam ko kung bakit nag-flip yon. May nanonood na kontrabida. Oo, kaya nag-flip yon kasi may nanonood na kontrabida. Ewan ko ba, may mga taong hindi naman ako gusto pero gustong-gusto ako panoorin. Hindi ako gusto, wag na akong panoorin. Okay. Ganun lang naman kadali yun. Okay? So, let's go na tayo, my dear Sagittarius. Another day, another collective reading na naman po tayo. Okay, so let's go tayo. Okay, let's go tayo. Let's go. First card mo, my dear, is I just want you all the time. Okay? So, itong card na to, my dear, ay nagre-release siya na parang gusto mong makita, gusto mong makausap, gusto mo yung presensya o yung energy ng tao na yon. Okay? So, I just want you all the time. Gusto kitang kausap, gusto kitang kasama, gusto ko yung energy mo, yung ganon. Next is, I dream about you. I dream about you a lot. Okay? So,
I dream, baka sumasagi siya sa mga panaginip mo, napapanaginipan mo siya, na kayong dalawa ay nagsasaya, okay, sa panaginip mo, okay. So, dumadaan daw siya sa mga panaginip mo, sumasagi sa panaginip mo. At nakukuha ko dito, my dear, sa panaginip mo, masaya kayong dalawa, okay, yun na nakukuha ko dito, okay. Next is, this love scares me. Okay. So, natatakot ka, my dear, sa nararamdaman mo. Baka magkaibigan lang kayo nito, ha? Baka friends lang kayo kasi yung energy niya is parang friend zone. Okay? Parang na friend zone ka sa kanya. Okay. So, balikan natin, ha? I just want you all the time. Itong energy na to ay gusto mo siyang laging nakakausap, gusto mo siyang laging nakakasama. I dream about you a lot too much, okay? So, teka. Eto, my dear, yung iba sa inyo is more on parang minsan parang is more on fantasy na nakukuha ko dito. Pero yung iba sa inyo, napapanaginipan mo talaga siya. Yung iba naman sa inyo is minsan parang nag-aano ka, yung nagbi-vision, yung gano'n na parang masaya kayo, gano'n, pupunta kayo sa ganitong lugar, ganyan, or mag-jowa na kayo, gano'n, ayan, yung ganyan. Pero yung energy, my dear, is more on parang na friend zone. Para kang magkaibigan lang kayo, ganun. Tapos ikaw dahan-dahan ka lang na meron ka ng dahan-dahan na feeling sa kanya, ganun. Sabi mo nga dito, this love scares me. So parang natatakot ka na rin sa nararamdaman mo kasi parang baka hindi masuklian, parang hindi normal, ganun. Okay, so tingnan natin. Next card is I don't want to lose you. Okay, so yon. Ayaw mo na siyang mawala. Okay. I don't want to lose you. 'Di ba yung takbo ng reading parang friend zone? Yun ang nakukuha ko sa kanya, parang na friend zone ka sa kanya. Parang magkaibigan lang kayo tapos dahan-dahan kang na-develop sa kanya. Okay? My life started when I met you. Okay? So nakuha ko dito parang nung nakilala mo siya, na-motivate ka, yun ang nakukuha ko. Kasi gano'n naman ang ginagawa ng magkakaibigan, di ba? Na-motivate ka, na-inspire ka, yun ang nakukuha ko, my dear. Parang may na-contribute siya sa buhay mo or something, nagpursige ka, yung gano'n. Kahit nasabihin natin na hindi naman kayo relasyon talaga, pero nung nakilala mo siya o nung dumating siya sa buhay mo, parang nagbago yung pananaw mo sa buhay, ganun. Kasi baka nabibigyan ka niya ng mga advice, yung ganyan, or lagi siya nandiyan dyan pag kailangan mo ng comfort, yung ganun, okay. I want to start a family with you. So, tama nga yung energy na nakukuha ko, my dear, na friend zone ka. I want to start a family with you. So, gusto mo siyang makarelasyon, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko. Pero may something may something ako nakukuha dito sa connection na ito. So, kunin na natin yung next batch. Okay, sabi niya dito, it was my fault but I blame you. Okay. So, dito, my dear, sa card na to, pakiramdam ko parang alam niya. Parang meron siyang nararamdaman din, my dear. Kasi it was my fault but I blame you. Ang nakukuha ko dito, my dear, is more on parang tinutokso mo siya, yung para bang siguro nilalandi mo siya, yun ang nakukuha ko, my dear, or parang, kasi nga may nararamdaman ka sa kanya, so parang nagbigay ka, my dear, ng motibo, parang ganon, okay? So, parang pakiramdam ko dito sa card na to, nararamdaman niya na may gusto ka sa kanya, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? And alam mo, my dear, nakasalanan mo, kasi, nagbibigay ka ng motibo. Okay, so tingnan natin. I wish I could share my good news with you. Okay, so parang meron mga gusto mo i-share sa kanya yung mga achievement mo pa, yung parang magkarelasyon na kayong dalawa, yung gano'n, yung gusto mo i-share sa kanya na yung mga magagandang bagay na nangyayari sa'yo, pero medyo limitado yung ginagawa mo, my dear, kasi sabi mo nga dito, this love scares me. So, maski ikaw, my dear, natatakot ka na, di ba, baka hindi masuklian yung pagmamahal na nararamdaman mo or binibigay mo sa kanya. Okay. Next is, just being near you intoxicating. Okay? Hala, bakit ganun?
Toxic daw siya. Siguro, my dear, kaya mo nasabi to, just being near you intoxicating is because dahil parang, yun nga, yung nararamdaman mo. Di ba yung nararamdaman mo na parang, ano ba naman to, ang manhid-manhid? Ano ba naman to? Yung parang ganun. Hindi naman yung literal na parang toxic talaga siya na klase ng tao. It's more on parang naiinis ka sa kanya kasi parang kailangan ikaw pa yung gumawa ng moves, kailangan ikaw pa yung magparamdam, di ka man lang ligawan, yung nakukuha ko na ganun, yung pinaparamdam niya sa'yo, my dear, na parang walang chance, yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? Parang ang cold niya, ang super torpe, yun ang nakukuha ko, my dear, na energy dito, okay? So many things remind me of you, okay? So, maraming bagay ang nagpapaalala sa iyo sa kanya, okay? Kasi syempre, para nga kayong magkaibigan. Syempre, 'di ba pag magkaibigan kayo, ang daming mga good memories na nangyayari sa inyo kahit yung ultimo pagkain lang ng ganito, yung pag-inom lang ng ganyan. Ang dami mong naaalala sa kanya kahit yung pagpunta sa ganitong lugar, yung pag napupunta ka dun sa lugar na yun, naaalala mo siya or maski siguro sa bahay nyo, yung mga ganun. So, maraming bagay, my dear, ang nagpapaalala sa'yo sa kanya. Okay. So, next, my dear, I hide who I really am. I hide who I really am from you. Okay? So, dito, my dear, sa energy ng hid, o tinatago, my dear, I think parang tinatago mo yung tinatago mo yung feelings mo sa kanya. Okay? Parang ganun. Pero obvious naman, parang ganun. Na friendzone ka, I left you before you could leave me. So, ngayon, nakukuha ko, my dear, na parang medyo dumidistansya ka sa kanya. Kasi sabi mo dito, just being near you intoxicating. So, siguro dahil hindi ka pinapansin or parang hindi nangyayari yung gusto mo, kaya ang nangyayari, medyo dumidistansya ka na as of this moment. Pero gustong-gusto mo tong tao na to, my dear. Okay? Gustong-gusto mo tong tao na to, my dear. And siguro as of this moment, habang pinapanood mo ito, is nare-realize mo siguro na baka walang chance na maging kayo or parang ayaw ka naman niyang entertain, yung ganon, okay? So, ito yung energy mo, okay? So, na-friendzone ka, my dear Sagittarius. Nagkagusto ka sa isang tao na posibleng ang tingin sa'yo ay kaibigan lang. Yun ang nakukuha ko dito. Baka hindi mo rin parang sa action nakikita sa'yo, my dear, na may gusto ka. Pag tiningnan ka ng ibang tao, pag nagsasama kayong dalawa, parang sa mga action mo, halata na meron kang gusto. Pero siguro parang hindi mo siguro sa kanya, my dear, masabi ng diretsuhan na, oy, alam mo, gusto kita. Parang ganon. Hindi mo masabi sa kanya. So, ano nangyayari ngayon, my dear? Dahil, yun nga, parang ang cold-cold naman niya, dumidistansya ka na sa kanya. So, na-friendzone ka nga. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Nagkagusto ka sa isang tao na, yun nga, ang tingin sa'yo ay kaibigan lang. Okay. So, tingnan natin, my dear, kung anong energy niya. Malay mo. Meron din pala siyang nararamdaman sa'yo. Di ba? Parehas lang talaga kayong mga syunge-syunge. Parehas lang kayo nagpapakiramdaman. Di ba? Yung mga ganon. Okay, so tingnan natin, my dear, sa kanya. Let's go na tayo. Outside energy. Okay, so tingnan natin. Ganun din. 6 cards. Oops. Okay. Tingnan natin, Sagittarius. Mahirap yung ganun, my dear Sagittarius, na nagkagusto ka sa isang tao pero 'di ba walang something. Lalo na kung babae ka na nanonood. Alam mo kasi, mahirap sa babae yung madalang ka lang makakita ng babae na talagang pag gusto yung isang tao talagang inuunahan na. Yung, alam mo, gusto kita, yung ganon. Madalang ka makakita ng babae na ganon. Sobrang dalan. Kasi, karamihan ng babae takot sa rejection. Okay. So, nag-expect ang babae na gumawa ng first move yung lalaki. Ganon. Sa kasusunggaban. Okay? But, pwede naman din sa lalaki to, baka torpe ka lang na lalaki na Sagittarius, ganon, di mo masabi dun sa babae na
love mo siya or something, ganon. Kasi baka ma-reject ka. So, pwede naman din. Okay, so tingnan natin sa energy niya, outside energy, tingnan natin kung anong message ang makukuha natin sa kanya. Ayan. Okay. So, let's go na tayo. Ayan. Tinataob ko muna yan, my dear, kasi may problema ako pagdating sa pagre-reading. Pag oras na nakaharap na yan, ma-absorb ko na lahat yung mga message niyan or lahat ng mga energy. Okay. So, let's go tayo, my dear. First card niya is, I worry about us a lot. Okay, so nag-aalala siya. Parang nakukuha ko dito, parang nakikurious siya. Parang ganun, nag-aalala siya sa connection ninyong dalawa. Okay? I worry about us a lot. Okay. So, parang may something. Okay, next. I want you. Okay, gusto ko rin daw niya. O, di ba? I want you. Okay? Pero baka gusto ka niya bilang kaibigan lang. Di ba? Hindi bilang karelasyon. Depende kasi yung I want you eh. Gusto ka rin niya. Ibig sabihin nagugustuhan ka rin niya. Okay, tingnan natin. I have lost everything. Okay, so baka may traumatic to, my dear. Okay, baka may traumatic to na nanggaling siya sa isang sitwasyon na na-broken heart siya, yung ganon. Okay. So baka na-broken heart siya. Kasi sabi nga dito, I have lost everything. So parang trauma ang nakukuha ko dito, my dear. Parang traumatic na energy. Okay, or parang pakiramdam niya, broken siya lagi. Parang ganon. Okay, tingnan natin. I want a fresh start with you. So, dito, my dear, sabi mo kasi doon sa una, gusto mo magka-pamilya. Gusto mo siya, parang gusto mo siya maging jowa. Dito naman, my dear, I want a fresh start with you. So, itong fresh start na to, my dear, hindi ko rin to makonclude na parang relationship. I think, sabi niya kasi dito, I worry about us a lot. So, kung ano yung, siguro kung ano man yung, kasi parang napapuzzle out siya eh, kung ano yung nangyayari sa inyong dalawa. So, kung ano man yung nangyayari sa inyong dalawa, sabi mo nga dun sa reading mo, my dear, iniiwasan mo siya, posibleng iniiwasan mo siya ngayon. Kaya siguro, tingnan mo, nagwa-worry siya. Ano kayo nangyari? Ano kayo nagawa kong kasalanan? So, sabi nga dito, I want a fresh start with you. So, parang, ayusin natin kung ano, hindi niya rin alam kasi kung meron ba siyang nagawang kasalanan or something, hindi niya talaga alam. Kumbaga parang napapuzzled siya. So, kung ano man yan, kumbaga parang i-fresh start natin, i-refresh natin, kumbaga sa cellphone, i-restart natin ulit yung friendship natin. Okay. Ayan. I want you to choose. Okay. So, sabi niya, gusto ka daw niya mamili, my dear. So, I want you to choose. Okay. Mamili ka daw. Ikaw ba, my dear, ay merong asawa? Baka meron kang asawa. Baka gusto niya na i-give up mo yung partner mo, yung asawa mo, or baka meron siyang gustong i-give up sa'yo. Meron siyang gusto na baguhin mo. Kaya siguro hindi ka ini-entertain nito, my dear. Or parang hindi ka niya, parang dinededma-dedma ka niya kasi may nakikita siya sa'yo, my dear, na gusto niya na baguhin mo. Okay? Yun na nakukuha ko dito. Kasi sabi nga dito, I want you to choose. Next is, let me have you. Okay? So dito, my dear, sa area na to, nakukuha ko, my dear, na itong tao na to is very controlling siya pagdating sa usapin ng relationship. Gusto niya, my dear, siya yung nasusunod. Gusto niya, my dear, na parang siya yung emperor, siya yung boss, yung ganon sa loob ng relationship. Ang problema dito, my dear, is nakikita niya siguro sa iyo, my dear, that you are a very independent na person, okay? Na hindi ka basta-basta susunod, na hindi ka basta-basta papahawak sa liig, yun ang nakukuha ko, my dear. Nagagawin mo yung mga gusto mo, you have this freedom, okay? Very free yung spirit, yun ang nakukuha ko, my dear. For some of you naman, my dear, nakukuha ko dito, my dear, na baka you are in a relationship and naghihintay lang siya, my dear, na makipaghiwalay ka doon sa partner mo, which is, 'di ba, or maging 100% na hiwalay kayo ng partner mo. Ganun, naghihintay lang siya ng parang bukas na pinto para pumasok siya. So, in short, itong tao na to is
yung mga moves niya is sure, dapat sure, 100% na sure, parang ganon. Okay, to the point na parang sabi nga dito, I have lost everything. So, posibleng ang daming trauma nito pagdating sa usapin ng pag-ibig. Okay, so tingnan natin, my dear, let's go na tayo. Sabi nga dito, I wish things could be different. Okay, so, may something sa situation ninyong dalawa na parang nagiging dahilan kung bakit hindi mai-push-push tong relationship. Pero nararamdaman ko dito, my dear, na nade-develop na rin siya sa'yo. Okay, nade-develop na rin siya sa'yo. Kaso, merong something dun sa relationship or sa connection ninyo na hindi mai-push-push. Posibleng baka meron kang asawa or meron din siyang asawa or baka hiwalay din siya pero kasal, yung mga ganun kasi mayroon naman hiwalay na sa asawa pero yung isa naman ayaw makipagrelasyon sa may asawa, yung ganon, kahit sabi mo hiwalay na kayo, lalo na kung kasal kayo, ganon. So, I wish things could be different. O yung iba naman, my dear, ayaw kasi, yun nga, yung sinabi ko kanina na very controlling siya na klase ng tao and nakikita niya na hindi kanya makokontrol. Ibig sabihin, yun na nakukuha ko or napakaseloso, ganon. Sabi nga dito, I lost myself for a little while. Okay. So, parang, I lost myself for a little while. Yun nga, parang hindi pa siya talaga ready talaga, my dear, na makipag-relationship. Yun ang nakukuha ko. No, may something din sa kanya, may pinagdadaanan din siya sa buhay niya, may mga issue din siya sa buhay niya, na posibleng mga takot, mga trauma, na posibleng kailangan niya munang ayusin or kailangan niya munang isettle. Okay. Next is, you were the best thing in my life. Okay, so ibig sabihin, nakukuha ko dito, my dear, na the best ka daw. Ibig sabihin, okay naman kayo as friends. Okay, okay naman kayo as friends. Okay, masaya naman siya pagkapiling ka. Masaya ka rin pagkapiling mo rin siya. So, I think okay naman kayo as friends muna. Okay. Kasi sabi nga, the best ka daw, very good ka daw, maganda kang kasama, yung ganun, good friends ka daw, magaling ka mag-advise, yung mga ganyan. So, yun na nakukuha ko. Next over here is, we need to let go of each other. So, ayun. So, ito talaga yung energy, my dear, talaga ng, parang na friend zone talaga na energy. Okay? So, ayan. You don't know how hard it was to let you go. So, nag-iiwasan na kayo. Okay. Although sabi naman niya dito, I want a fresh start with you. Pero hindi naman to literal na parang, 'di ba? Kasi ngayon nga parang nakikurious nga siya kung ano nangyari sa inyong dalawa. Nagtatanong din siya, ano nangyari sa amin dalawa? 'Di ba? Para ganoon. Okay, bakit nagkaganon yung connection namin dalawa? Ang nag-ano lang, my dear, is parang sabihin na natin parang nagkagustuhan kayo parehas, na-develop yung relationship ninyo na hindi, parang sa maling oras, sa maling panahon, parang ganon. Okay, I want you. Gusto ka niya, my dear. Maliwanag dito, my dear, na meron din siyang feeling sa'yo, pero meron siyang mga issue din sa buhay niya na parang may mga something sa life niya na kinakailangan niya rin paglaanan, my dear, ng oras, and meron din siyang mga traumatic, meron din siyang mga problema sa controlling, kasi very controlling siya na klase ng tao, yun na nakukuha ko dito. And ikaw, my dear, obvious naman na gusto mo siya. Kaso yun nga lang, my dear, maling oras, maling panahon, kaya hindi nag-work, my dear, yung relationship nyo. Pero parehas gusto. Siguro kung sa friends lang muna, okay kayo sa friends. Pero kung sabihin natin sa relationship, baka masira lang din kasi, my dear, yung friendship ninyo. So, it's better na lang din kung ipupush nyo tong dalawa, okay? Lalo na, my dear, kung may nangyari sa inyo, okay? Sira na yung friendship nyo. Friendship over na to. Okay? So, dapat manatili tong connection ninyo sa friendship lang muna until the right time na ready na parehas na pumasok sa relationship. Pero kung ipupush nyo to ngayon, lalo na kung may nangyari na sa inyo, kasi may mga ganun, magkaibigan lang, tapos may nangyari, 'di ba? Hindi inaasahan, 'di ba? Nakalimot, nawala sa sarili, friendship over na ito. Okay? Wala na to. Okay? Kasi ikaw, you're looking for a stable relationship. Tapos yung isa naman is hindi pa ready. So, hindi nagmamatch yung energy. Okay?
So, my dear Sagittarius, ito ang iyong collective reading. Somehow, mga my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.